Ako pa yung gabi, mga tanan mga kawaray. Gandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, doon din po sa ating mga OFW. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo. Meron pa tayong panonoorin mga video ngayong gabi na to. At read po ito kayo mga self-tips. Subscribe niyo po channel niya. Maraming salamat nga po pala doon sa mga nag-subscribe na sa aking munting channel. At katapos na po mapanood yung mga video dito sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-likes. Pakipindot nyo lang po yung button ng likes. Okay. Tara na, panoorin na po natin. Isa sa mga paborito kong Pinoy ghost hunter, ang ghost vloggers. At isa sa pinaka nakakapanindig balahibo nilang video ay ang bidyong ito sa lumang mansyon, na kung saan ay may nakuhanan sila sa kamera na aparisyon. Taong 1980 nang itinayo ang mansyon na ito sa dating talahiban sa Pasig, na naging tapunan ng mga bangkay ng mga taong pinaslang noon. Sa Katakot pala yung lugar na yan. Alam ko po yung lugar na yan dyan sa Pasig. So, dati nga papulangan niya mga talahiban at naging tapunan ng mga bangkay, yung mga pinapatay o kaya yung sinasalvage. Diyan po nila tinatapon yan. At ngayon po mayroon nang nakatayong isang mansyon na sa pagkakaalam ko inabandona na ng matagal ng panahon. At siguro isa sa mga dahilan kung bakit inabandona dahil nga dun sa mga yung mga tinapon na bangkay dyan, baka yung mga kaluluwa nila baka nandyan pa rin, siguro nagpaparamdam sa kanila. Siguro hindi nila kinaya yung pagpaparamdam ng mga kaluluwa dyan. Kaya nila inabandon na yan. At posible rin na isa sa dahilan kaya inabandon na yan siguro wala na yung mga may-ari dyan. Parang siguro nasa ibang bansa. Hindi na nila binalikan yung mansyon na yan. Nakatenga na lang po yung mansyon na yan, walang tao. Ang pagkakaalam ko, meron lang po dyan nagbabantay. Ang magandang istruktura nito at disenyo ay may mga kwento-kwento na ang mansyon na ito ay puno ng kababalaghan. May mga nagsasabi na kung minsan ay may naririnig silang batang umiiyak sa garahe. At nang minsang magkaroon ng bisita ang mga dating nakatira dito, ay sinasabing bigla na lang umangat at lumipad ang isang electric fan. Pinaniniwalaan din na mayroong kapre na naninirahan sa mga puno ng hardin sa mansyon. Year 2019, ang ghost vloggers na sina Norman, Suza at Monica ay naglibot sa mansyong ito. At sa pagpasok pa lang nila sa garahe, ay tila meron agad nagparamdam. Bawat palit natin ang damit, nandito yung mga gamit. May boses na parang boses ng bata. Parang saglit lang pero sapat na para marinig mo na may boses na ng bata. Katakot. Dilim pa naman nandiyan sa garahe. Yan po. Malinong na maririnig sa video ang tila boses ng isang bata. Pero ito nga kaya ang sinasabing tunog ng batang umiiyak sa garahe. Ano sa tingin nyo? Sa pagpanig nila sa isa sa mga attic ng mansyon, ay nagumpisa na maging aktibo ang kanilang EMF reader at ghost apps na nangangahulugang may ibang presensyang naroon bukod sa kanila. Talaga? Tapos sabihin nyo,
Stained glass. Sino yung ilagay niyo po sa bag? Habang ine-edit nila ang video, napansin ni Monica na noong mga oras na ito ay biglang nag-blackout ang kanyang camera. At ito ang unang beses na nangyari ito. Samantala, sa camera naman ni Susa ay meron akong nakita na hindi nila napansin noong mga oras na yon. Init eh. Tara na. Saan po? Bodega. Ang sabi mo? Cross. Pili crosses. Charot. Nakita mo ba? Sa bahaging ito ng video, makikita ang tila isang anino o Anino. Parang buhok. Mahabang buhok. Di natin alam kung kanino, buhok ng babae ba ng lalaki. Pero buhok po yan, no? Medyo hindi ganong buhok na nakita kasi ipinaling kagad yung camera eh. Katakot. ito na mabilis ding nawala sa camera. Wala na. Wala na yung buhok. Sa pagpapatuloy, sa isa sa mga kwarto ay nakita nilang nagpapatay-sindi ang ilaw ng banyong ito. Kaya naman naisipan nilang mag-iwan ng camera para pandagdag sa kanilang mga clips. Pero di nila inaasahan Dito may na tigil sa meron pala blinking silang ilaw. makukuhanan na talaga namang makapanintig balahibo. Now, Kaya yun. as you can see, ayan, nag-flicker yung ilaw. Then, ayun, may shadow ng tao. Tuloy yung Ayun. pag-blink niya eh. Oh. Pero naninig ko parang may tao doon sa loob. Set ni Norman yung camera dyan wala siyang nakitang tao, sabi niya. And another gumagalaw thing yung is, habang nakapatong May yung gumagalaw aming doon sa dyan sa camera bar, kasi nag-iwan pala sila ng camera diyan. Nilagay sa may bar, yung pinaka ng mga baso. Yung pinaka-estante. Naglagay sila ng isang diyan camera. Iniwan nila. Tapos binalikan nila tapos ginawa nila, in-edit nila. Ayun, nakita nila yung camera, parang siya, gumagalaw talaga siya. Na wala namang mahawak. Okay yung camera na yun, nagsasarili. Creepy. parang gumagalaw pa rin yung Mapapansin ang paggalaw ng camera, pero ayon kay Monica ay malayo sila sa lugar ng mga oras na ito. At hindi nila hawak ang camera, kaya naman hindi nila alam kung bakit ito nangyari. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang aparisyon ng isang lalaki na lumitaw sa banyo habang nagpapatay-sindi ang mga ilaw. Meron talaga. Meron talagang black figure. enhance the image. Ayan. So, in-increase ko yung brightness niya. And this is what we came up with. Yan yung Yan talaga siya. lumabas. And as you can see, Figure ng sobrang isang tao. linaw na meron talagang someone doon sa loob during the time na nag-flicker. Bago sila umalis sa mansyon, ay tila muling maririnig ang sinasabing iyak ng bata sa garahe. Tapos tayo lang yung narinig ko. Tapos tinigil ako pa. Sa mga lumang. Sa mga lumang. Yung umiiyak, meron nga. Yung boss niya isang bata, parang umiiyak. Sa mga lumang. Sa mga lumang. Bye, house. Thank you po. You've been great and beautiful.
gusto nyo mapanood ang kabuuan ng video ito, ay maaari nyo silang bisitahin sa kanilang YouTube channel na Ghost Vloggers. Ang Mindset TV channel, na kilala sa paggawa ng mga creepy content sa YouTube, ay bumisita sa isang lumang mansyon sa Amerika na itinayo noong 1800s. Ang pamilyang huling tumira dito ay nasawi di umano dahil sa isang aksidente. Kaya naman pinaniniwalaan na ang lumang mansyon na ito ay haunted. Ano yan lahat? Sa umpisa pa lang ng kanilang paglilibot, ay nagumpisa na agad maganap ang mga kakaibang pangyayari. Alien nighttime. Maybe we have Lahat ng membro ng mga pamilya na matay sa sa isang aksidente. Wawa na may mga yun. Walang nalabi. following us. Maybe it wasn't Jack after all. Hey, May tunog na kung ano. Hindi malaman kung tunog ng pintuan o isang bagay o like music playing or something? I don't know. I tunog ng couldn't isang tell it. tao. Maybe we have an alien following us. Maybe it wasn't Jack after all. Yun, no? Hey. Right now, actually. You said you got an attic? Hey, hold on. Shh. What the is that? Dude, hold on. May parang What is that? parang may kumakalampag. What the is that? In the corner there. That's creepy as. It's a record player. What the hell? Wow! Nakakatuwa naman. Makakita ng isang ganyan na lumang record player. Yung nyo po niyan, yung pinakabala niyan, plaka po ang tawag niyan. Manipis lang siya na kulay itim. May malaki nun, may maliit. Kung natin ngayong taon na to, yun, yung bala po ng, kung nakita nyo itsura ng DVD player, ganun po itsura niya. Pero kulay itim siya. Kung yung DVD player tsaka yung isa ngayon yung CD player, yung bala ng CD player tsaka yung bala ng DVD player magkaparas ng kulay tsaka yung laki. Pero yung noon, yung plaka noon, may malaki ng tawag doon ay long playing, kasi marami siyang karga na puro kanta lang po ang karga noon. Walang pelikula. Hindi kagaya ngayon na yung sa DVD pwede siyang sa mga kanta, pwede rin pelikula, ang karga. Tapos yung maliit naman na plaka, kasi dalawa nga po yun, isang maliit sa malaki. Yung maliit, ang konti lang laman na kanta. Puro kanta lang pang laman nun. Dito sa sa CD, pwedeng pelikula ang laman, pwede rin kanta. Ayun lang po ang pinagkaiba nun. Tsaka pares lang ang laki nila yung CD, tsaka DVD. Pares lang ang laki nila. So, yun po yun. Kaya nakakatuwa po makakita uli ng ganyan. Mga lumang player. Yeah, how did this just turn on? What? Bigla na lang tumunog ang isang record player at hindi nila may paliwanag kung paano ito nangyari dahil wala namang ibang taong naroon bukod sa kanila. Ayan po. Ayan yung sinasabi kong plaka. Ayan, yung bilog na yan. Kulay itim. Yung malaki yan. Yan yung tinatawag nila noon na long playing. Kasi nga malaki yan, daming karga kanta. Merong mas maliit dyan. Yun, konti lang ang laman. Pero ilang saglit pang lumipas, ay may nakagip ang kanilang camera na hindi nila napansin ng mga oras na yon. Over here. Like, look at this one on the third shelf down. Okay. And then look at this one over here.
What's that? Saw a reflection of your flashlight in the mirror. Yeah. It looked like some Ano siya, ano? person really. Nakita mo ba? Mapapansin ng isang imahe sa refleksyon ng salaming ito. At tila may iba pang naroon na kumikilos at napansin man nila ito nung ine-edit na nila ang video. Di ba dyan nagtatapos? Dahil ang sumunod na nakuhanan nila ay mas nakapangingilabot. Till you hear the rain? Here, 1 second. Yeah. It's pouring. Dude, it's like a monsoon. Oh, is that little handprints on the window? Dude, there's like little finger drags. That's weird. See that? Napansin nila ang mga tila marka ng daliri sa bintana. Pero hindi nila napansin ang tila isang kamay na humawak dito. Oo nga, may kamay nga na humawak. Yun no. Katakot na. Baka hindi sila makaramdaman ng takot na kasi Sa hindi naman nila pagpapatuloy, napansin. pumanik naman sila sa itaas para doon naman ituloy ang kanilang pag-iimbestiga. What? Oo, surprise daw. What? May nagsalita, surprise daw. What was that that just closed? I know. It's insane. May ano, nagsara ng malakas ng pintuan. Parang ibinalibag. Sound like, oh my, Galit. you hear that? That sounds like my flashlight just fucking died. In the attic. Wow, chandelier. What the f? God damn it, my flashlight won't turn on. What the f? Maririnig ang mga yabag na tila may kung anuman na naglalakad sa atik. Oh, nasa taas, Agad sa naman atik. nila itong pinuntahan at I just smacked my head over there. What the f is up here? Hello, hello. Yeah, who would be walking around up here? Where? Creepy ng loob ng Except for this. atik. Yeah. I didn't want to go too crazy. Is that a pillow? Oh no. Sumampa sila sa ano ng atik sa loob. Hey. Yeah. Do you hear something? Wait. Is that from up here? It sounds like it's coming from over there in that corner. What is that? Let's get out of here. Yeah. Yeah, let's Let's get out of here. wala naman silang nakitang kahit ano Takot na na sila. posibleng pagmula ng mga yabag. Pero nang mag-umpisa na silang makarinig ng mga kakaibang tunog sa loob, Yun lang. doon na sila kinalabutan at agad na Yun umalis lang. ng mansyon. May mga kakaibang ano, tunog. Hey. It sounds like it's coming from over there in that corner. Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa video? Haunted nga kaya ang lumang mansyon na ito? O gawa-gawa lang din ang lahat ng ito? Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng video ito, bisitahin niyo lang ang kanilang YouTube channel na Mindset TV. Si YouTube user El Payaso de la Toledo, kasama ang kanyang grupo, ay bumisita sa lumang bahay ng sikat na Mexican drug lord na si Joaquin Guzman, na mas kilala bilang si El Chapo. Ang kasaling ito ay pinaniniwalaan na haunted at pinamumugaran ng mga batang espiritu. Kaya naman madalas di man ang may maririnig na mga tinig at pag-iyak dito. Creepy ng ano, building. Ninyo, bata po yun, ninyo. Dari lagi.
Yeah. Nais lang po ako dun. Un iguana. Pero sí era como un animalito. Oh. Oh, boses ng bata. Mamá, un niño, eh. Tinawag yung mama. Niño. ¿Quién eres? Oh, boses na naman ng bata sumigaw. El seco. Risas. Risas. Risas, a ver, risas, risas. Katakot na Sa kanilang paglilipad sa loob ng gusali, Paligid. makailang ulit silang nakarinig ng mga tinig ng bata na mistulang sumusunod sa kanilang grupo. Pero sa pagpapatuloy, meron silang nakuhanan na talaga namang nakapangingilabot. No he encontrado por ningún sótano aquí. ¿Quién sabe qué? ¿Qué impresión? Miren la casa pues de 3 pisos. Ah, ya, mira. De 3 pisos. Ah, ya, mira. Imagínate estar parado en la vivienda de una de las, May sumilip. imagínate estar parado Ayun, no? en la vivienda de una de las Es un personas mito. con más influencia. Siento esta exploración como algo pues chingón, payaso. Pues chingón. Mira. Vamos para allá, al payaso. Yung may naglakad. Ayan, no? May naglalakad. Hindi nila napansin yun. Yun, no? Parang bata. Ay, Dios mío. Bata, boses ng bata. Se escuchó. Hey, Tawag mama. Mama daw. Sabi, mamá. Hey. bata dito. Maririnig sa picture ang boses ng isang babae Itinawag ito na yung mama. sumisigaw. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay makikita sa bintanang ito ang isang imahe na mistulang muka na nakasilip sa kanila. Ilang segundo lang ang lumipas, makikita muli ang imahe na nasa ibaba na. Naglalakad nga. Ang bag, ayun, no? Parang bata, eh. Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa video ito? May mga multo nga kaya na gumagala sa lumang bahay na ito? O katulad ng iba, ay gawa-gawa lang din ang lahat ng ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Si Jeffrey na may-ari ng YouTube channel na Jeff's Statics World, na kalimitang naglilibot sa mga abandonadong lugar, ay bumisita sa isang mansyon na sinasabing haunted at pinamamahayan di umano ng mga multo. If you are here, I'm pretty sure I freaking heard something now. Oh shit, I'm gonna be happy that I can't hear man and shit. Oh, freaking awesome, Grant. Alright guys, I literally freaking scared now and I'm second floor, but actually too much happened here now, and it's actually the first time I explored this freaking mansion alone, and what I heard and see, well, it's actually too much for me, I guess. And I thought that there were actually some people here, but I don't know, there's no one. I don't know what the heck I'm doing, man. May dumaan. Here. Parang may dumaan doon, ah. Oh, Lakpig what the yun. hell? May dumaan. Guys, what the hell, man? Hello? I keep hearing freaking footsteps here on the freaking. Sa paglilibot ni Jeff sa loob ng mansyon, ay wala namang gaano nangyari. May dumaan na Pero bago lakpig matapos ang doon. kanyang video, nakarinig siya ng mga yabag mula sa loob. Pero hindi niya napansin ang isang itim na figura ng tao na dumaan sa kanyang harapan
bago niya pa Hindi niya marinig ang mga napansin, yabag. hindi niya napansin yan, yung dumaan. Ayan, oh. Hindi niya napansin yan. Ayan, oh. Naglakad na yan, hindi niya napansin. Bagay kung nag-iisa ka lang, hindi mo kagalagad mapapansin yung mga kakaibang kilos dyan. Kung meron mang meron kang may ibang tao dyan o kaya may ibang nilalang na andyan, hindi mo naman agad-agad mapapansin yun. Mapapansin mo lang yun pagka yung nag-edit ka na. Saka mo mapapansin na meron ka nakuhanan. Ayon sa ilang mga viewers, posible na isa itong shadow person o multo. Pero kayo, ano sa tingin niyo ang mahing Pwedeng ito? tao lang yan eh. Isa nga kaya itong multo? O, pwede rin O isa yung rin din multo. itong tao na walang matirahan? Si Drift David TV kasama ang kanyang team ay bumisita sa Al-Qasimi Palace sa UAE na pagmamayari ng isang royal family at tinayo mula pa noong 1985. Pero ang palasyo ay isang araw at isang gabi lang di umanong natiraan dahil meron di umanong isang bata na nagpaparamdam dito. At tinuturing na ngayon ang lugar na ito bilang pinaka-haunted na palasyo sa buong UAE. Sa pagpasok pa lang ng grupo ay pinuksan na nila agad ang Ovilus at nakatanggap na sila ng mga sagot. Sobrang tahimik. Mga Pilipino to nga. Explorer na to. Ano yan? Parang may Oh, mga Pilipino nga, ang Tatagalog eh. Itong chandelier na to, galing daw to sa akin. Sa Italy. Pilipino sandil eh, ano? Sabi niya, child. Ha? Child. Child. Wow. Galing po dito siya. Ayan guys, ang sabi sa Ovilus, child. So, pagpasok pa lang natin, umuugma na siya doon sa istorya ng Qasimi Palace na meron daw batang naglalaro. Grabe, ang ganda, no? Paano mo nasabing haunted to? Pero napakaganda. Thank you, nagpasalamat pa. Oh. You're welcome. Nagpasalamat pa. Ha? Kailan ka? Kailan ka nagtap? Saan lugar? Dito. Kaya guys, narinig si Jun ng pagtap dito ng paglabas ko. What is that? Ito na yung huling ano ko. Huling floor? Third floor, okay. Parang may sumusunod. Ha? Pag nakasentro daw ang araw ka, ang sabi? Puro zodiac sign. Ang sabi, ang araw daw, nakatutok dito, diretso doon sa umbrella. Itong liwanag, tumatagos dito. Do you mean the zodiac sign? Yes, that's true. Zodiac sign is 12. Mula sa ibaba hanggang sa ikatlong palapag, ay patuloy silang nakakatanggap ng mga mensahe sa Ovilus. At hindi lang basta ito mensahe, kundi mga sagot na tumutugma sa mga pangyayari. Pero habang ang grupo ay nasa ikatlong palapag, Ito. Uy! Kita niyo? Kita niyo? Ano yan? Ano yan? Kami ng bata. Totoo nga. Umado sa mga kwento ng mga Kamay uli ng bata. kami narinig siyang bata. Prisoner, my baby. Prisoner may baby. Ayun, Hindi sinasabi sa tumugma, ulit oh. si Jin. Sabi kamay ng anak na yun, yung ano. Prisoner may
Might be, Naka-ano yung ibig bakat? sabihin, Ayan, no? parang kinulang. So yun guys, mapapansin nyo, wala tigil ng Weird, ah. pagsalita niya. So, Tumutugma dun sa mga nakikita nila. oh my, oh really? Okay. I want to press it. Yung likod ko plus it doon. Yung background niya. Kung mag-show up siya. Ayan guys, kung nakikita kayo, ang sabi niya behind me. Look, okay, we are looking now. Can you show yourself in the mirror? Can you show yourself in the mirror and keep giving a message so that it will make more interesting? Kaya may nakuha si Ikwan. May mga sleds. Wow. Sige na po yan eh. Kaya pa yan, sumusunod sa atin. Oh, sa baba pa lang, second floor. May puti na. Ito, may na rin yan. Ayan guys, maraming nakuha ang ebidensya si Jan. May aurang sumusunod kanina pa eh. Ayun o, nasa likod mo dali. Sana ipapakita natin yan. Okay. Puting aura talaga. May puting aurang sumusunod. Napansin ng grupo ang marka ng isang kamay sa salamin. At ang kamay na ito ay mula sa isang bata na tumutugma sa kwento ng royal family na meron di humanong bata na nagpaparamdam dito. At heto pa, ipinakita rin ni Jan ang kuha ng kanyang kamera na kung saan ay meron di humanong puting imahe. Oh, may mga ano. May mga figure na ano. White figure, no? Dito ang banda, oh. Parang nakasunod lang sa kanila. Yan, no? Oh, white figure. Parang itinutur sila no ano, white figure na yun, ah. Magtutur sa inyo isang ano kaluluwa. Creepy. Na mula pa sa ibaba ay mistulang sumusunod sa kanila Ayan, na no? mas naging makapanindig Ito. balahibo pa. Yan, no? Yung white figure na yan, no? Yan. Parang lagi nakasunod sa kanila. Parang ano nga, yung tour guide. Sinasabi ng Opilo sa mga salitang behind you at look na nangangahulugan sa akin na bagamat walang nagpapakita ay nasa likuran lang nila ito. Nasa likuran Pero lang di pa nila. dyan nagtatapos. Dahil sa pagbalik ng grupo sa ikalawang palabag, kung saan meron Tour di guide yung narinig ang naman to. isa sa kanila ng mga kaluskos at tiyabag, ay merong nahagip ang kanilang kamera. Sa bahaging ito, makikita din yung manaw ang tila ulo ng isang bata na mistulang sumisilip sa grupo. Pero wala naman di umano silang napansin na ganito Si, noong oras na narito sila. yun, no? Ayan, no? Kita yung ano na ulo, yo. Oh. Ito na nga kaya ang sinasabing bata na Ulo nga ng nagpaparamdam bata. dito. Ang marka ng Hindi na kamay at mga napansin. sagot sa Ovilus kaya ay magpapatunay na ito ang pinakahandit na palasyo sa buong UAE. Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng bidyong ito at baka may makita kayo na hindi ko napansin, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanilang YouTube channel na Drift the Beat TV. Ang susunod na video ay ipinadala naman sa atin ni Facebook user Christian. Ang video ito ay mula sa YouTube channel na Clip Hantu at kuha ito ng isang lalaki sa Indonesia na pumisita sa isang abandonadong mansyon na pinaniniwala ang haunted.
DIY na ano, barbell. Nawala. Nawala yung ano, yung barbell. Wow. Ang weird nung ano. Anong agdanan. Oh, yun na naman yung ano, yung barbell. O kaya na walang upuan dyan, ba't mayroon na? Oh. Grabe. Oh, may papa. Unang nakuha na ng lalaki ang kusang paggalaw ng pintuang ito. Sumunod ay ang paggalaw ng barbell na bigla na lang nawala. At maya-maya ay bigla na lang din lumitaw. Lumitaw na naman, oh. Nakuhanan niya rin ang kusang paggalaw ng upuang ito. Kumalaw yung upuan. Pero mas kinalabutan siya nang makuhanan niya ang paang ito sa loob ng isang banyo. Pero ang mga sumunod na nakuhanan niya ay mas nakapangingilabot. Takot. May white figures na sa, ano, sa may pintuan. Ayan, oh. Salamin naman. Kanina sa ano, pintuan. Grabe po paparamdam ng mga multo dyan, ah. Oh. Nakuha na ng lalaki yung mistulang isang babae na nakaputing damit sa pintuang ito. Sinundan niya ito at muli itong nagpakita sa bahaging ito. Napatakbo siya at napunta sa ibaba at dito ay nakuha na naman niya ang isang babae na may pulang kasuotan. Ayan, oh. Mali pa nga yung ano ko eh, pero white figure kasi nakikita ako eh. Grabe, oh. Talagang hindi lang nagparamdam, nagpakita talaga yung mga multo. Tatakot mo. May black figure pa, oh. Matapos ito ay muling bumalik ang lalaki sa itaas para ipagpatuloy ang kanyang paglilibot. At dito ay nakuha na naman niya ito. Ayan, no? Oh. Nawala. Pero meron kanina. Nawala lang. Ayun, may naglakad, oh. Yun, oh. Grabe talagang pagpapakita ng ano, hindi lang basta nagparamdam, talagang nagpakita yung mga ano, yung multo, oh. Grabe. Katakot ng lugar na yan. Hindi mahihain yung mga multo nakatira dyan. Nagpakita talaga. Bida yung mga multo. Yan, oh. Talagang nagpakita eh. Wala natin yung totoong multo yun, ha. Kasi pwede rin naman tao yun. Pwede rin yung totoong tao talaga yun. O yan pa eh. Sa bahaging ito nakuha na naman niya ang isang babae na may puting damit at mistulang may dugo. Sumunod ay nakuha na naman niya ang pagdaan ng isa pang babae sa bintanan nito. Pero bago matapos ang video ay muli niyang nakuhanan ang babaeng nakapula sa itaas na mistulang pinagmamasdan lang. Wow. Ako na nandyan natapos niya, parang napakalapit lang yata sa akin yun eh. Baka hindi na ako makagalaw.
baka magkatitigan na lang kami. Wala na ako masasabi. Sa ano yun, sa yung unang ano mo yun, ng pagkatakot. Dahil sa takot na ramdaman mo, hindi ka na nakakilos, hindi ka na makapagsalita. Parang na-stuck. Kaya ano, mayroong nangyayari gano'n kasi lalo kung malapitan na. Kung sa akin, kung nandun ako po, malamang kung hindi man ako makagalaw dyan, talagang dyan na lang ako, hindi ako stay din lang ako doon sa nakatayuan ko. Titingnan ko na lang siya kung saan sa pupunta. Pero kung makakakaling makagalaw pa ako, mananakbo na ako pa bababa. Ano? Parang totoong tao lang. Ang kusang pagkalaw kaya ng mga bagay na ito ay magpapatunay na haunted nga ang mansyon. Mga aparisyon kaya ng mga multong naninirahan dito ang nakuhanan ng lalaki. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang susunod na video ay mula sa YouTube channel na Realm Explore na pamamay-ari ng isang grupo ng mga ghost hunter na bumisita sa isang abandonadong mansyon na itinayo mula pa noong 1900s na kalaunan ay ginawang nursing home. Pero hindi rin nagtagal ay isinara ito. Sa kasalukuyan pinaniniwalaan na ito ay haunted. At sa pagbisita nga ng grupo sa nasabing gusali ay mayroong napansin ng mga viewers sa bahaging ito. Nakita mo ba? Nang itapat ng isa sa kanila ang kamera sa isang bahagi ng gusali, makikita ang mistulang isang anino na mabilis na nagtago at lumusot sa dingding. Pati na rin ang isang ito sa dulo ng hallway na di man gumagalaw. Gumalaw. Maraming nagsasabi na isa itong tunay na aparisyon dahil wala namang pwedeng panggalingan ng aninong ito. At nang muli nga niyang kuhanan ng bahaging ito, ay hindi na ulit ito makikita. Pero katulad pa rin ng dati, nasa inyo pa rin kung maniniwala ba kayo o hindi. Late 1600s nang itinayo sa England, ang isang malaking mansyon na tinatawag na Aston Hall na sa ngayon ay nananatili pa rin nakatayo at bukas para sa mga turista na gustong makita ang kamanghamanghang gusaling ito. Ganda ng bahay. Pero ang pinakadinarayo sa Malaki. lugar na ito ay ang dating kwarto palasyo, ng malapalasyo. babaeng nagngangalang Mary Holt. Si Mary Holt ay anak ng dating may-ari ng mansyon, pero dahil di umano sa hindi magandang ugali ng kanyang ama, ay naisipang lumayas ni Mary. Pero siya ay nahuli at ikinulong sa kwartong ito sa loob ng 16 na taon hanggang sa siya Hindi ay naman pumanaw. Pinaniniwalaan na magpasa hanggang ngayon ay narito pa rin ang kaluluwa ni Mary at patuloy pa rin gumagala sa gusaling ito dahil madalas di man ang maririnig ang mga yabag nito, partikular na sa kanyang kwarto kung saan ito pinawian ng kanyang buhay. Nitong July 2022, ang mag-asawa na sina Sab and Carl ay naisipang bisitahin ang Aston Hall at namangha di umano sila sa ganda ng gusaling ito hanggang sa makarinig na sila ng mga yabag mula sa kwarto ni Mary Holt. Sa pagpanik ng mag-asawa papunta sa kwarto ni Mary, sinubukan itong tawagin ni Carl at dito nga ay nagpakita sa kanila ang isang anino na dumaan sa pintuan at makalipas pa ang ilang segundo ay muli itong nagpakita. May naglakad. Ayun
Galing. Takot. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawa sa kanilang nasaksihan. Dahil nung una, hindi naman sila masyadong naniniwala sa mga kwento-kwento. Kaya naman sinubukan nila itong i-live para ipakita sa iba ang kanilang nasaksihan. I had taken steps. My breathing's so heavy, I'm scared. I had taken steps, and that door was open. But today it's shut. What's all right now? Explain that. And it is very dark in there. It is freezing. I'll try and go closer to the gaps. But as you can see, I'm so sorry. I have thought that. I'm scared. Mary? Mary, it's Thomas. Oh, since you're at the bottom of the door. I swear down. Parang sumilip No, sa I swear siwang down. eh. Bottom corner, Bob. No, honestly. Just film it in bottom corner there. Bottom corner of the gap. Mary? Mary, Thomas, you can come out now. Labasin mo pa. Mary? Kami lumabas nga yan eh. Mary, you in there? I know you're in there, Mary. I can see you. Can you move past that door again? Oh, shit. Gumalaw nga. Makailang ulit nilang nakuhanan sa live na ito ang pagdaan ng isang anino. Pero bago matapos ang kanilang live, Weird ng tunog ng footstep yan o sa sahig. You coming out? That's it, Steve. He's doing it. I know you. Yes, there is. You can see the scratches on the wall. There is. I don't know if I can see me. Nothing's happening now. Nothing's happening. sa huling bahagi ng kanilang TikTok live, nakuhanan ng mag-asawa ng mas malinaw at mas malapit ang pagdaan ng anino. At sa tingin nila ay sapat na ito na patunay, kaya dito na nila naisipang tapusin ang live. Nakakagulat. Kung ako nandyan, gulat ako niyan. Dumaan eh, oh. Kitang kita eh. Yan, oh. Lilinawin ko lang sinasabing Carl ay hindi mga ghost hunter o paranormal investigator. Narito sila bilang mga turista na gustong makita ang ganda ng Aston Hall. Pero hindi nila inaasahan na meron pa silang ibang mararanasan at makikita sa loob nito. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo pa rin kung maniniwala ba kayo o hindi. Okay. Natapos na po yung pinapanood nating video, yung nakakatakot. Grabe. Daming paramdam, daming multo. Grabe talaga. Salamat sa nyo sa akin. Sa pagsama nyo sa akin sa panonood ng mga video na nakakatakot. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe na sa aking munting channel. At sana po, ulitin ko po, sana po hindi nyo makalimutan mag-likes. At maraming salamat sa inyo mga kawaray. At sa inyo rin mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin ang ating mga OFW. Maraming salamat po sa inyo. At kita-kita ulit tayo sa sa mga i-upload ko pang mga video na nakakatakot. Paki-subscribe na rin po yung aking channel. Yung mga hindi pa ako nag-subscribe. Okay. Mabuhay po kayo. Happy New Year sa inyong lahat. Salamat.